Sa darating na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa bansang Russia, may one-on-one meeting sina Pangulong Noynoy Aquino at Chinese President Hu Jintao. Inaasahang pag-uusapan nilang issue sa pag-aagawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa taong 2015, dito naman sa Pilipinas gaganapin ang APEC Summit. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa susunod na linggo na ang lipad ni Pangulong Noynoy Aquino para dumalo sa APEC Summit sa Russia. Habang naroroon, magkakaroon siya ng one-on-one meeting sa 8 leader ng iba't ibang APEC member economies. Pero ang top priority daw sa mga ito, ang pulong niya kay Chinese President Hu Jintao. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na mismong bansang China ang humiling ng pulong na ito. It will be number 1 in its priority list. We just hope that the signal will be sent to say that whatever political issues we have, if we can just have it separated from the economic issues that we have, or even the trade issues, then definitely we can really make sure that, you know, the APEC objectives of really keeping borders open will be achieved. Inaasahang tatalakayin daw ni Chinese President Hu Jintao ang issue ng West Philippine Sea. Ayon kay DFA Undersecretary Laura Del Rosario, ito raw ang gagamiting venue ng Pangulo para maipaliwanag ang posisyon ng Pilipinas, pati na yung mga ginagawa ng ating bansa para pahupain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mismong APEC Summit, hindi tatalakayin ang issue ng West Philippine Sea. Paliwanag ni Del Rosario, China at Pilipinas lang naman ang nag-aagawan dito at wala namang interes dito ang iba pang miyembro ng APEC. Bukod sa issue ng West Philippine Sea, posibleng talakayin rin ng dalawang leader ang pagbuhay ulit ng kalakalan ng dalawang bansa. Di naman daw kasi malayong mangyari ito dahil may mga investment na rin naman ng China sa Pilipinas gaya na lang ng sa Angat Dam. Basically, it will be more like assuring each other that, you know, they should go back to a starting point when everything was fine. In a way, if you look at the premise of diplomatic relations, it's basically maintaining status quo, meaning not status quo of war, but the status quo of peace. Ito ang unang pagkakataon na magkakaharap ulit sina Pangulong Aquino at Hu Jintao matapos ang pagbisita ng Pangulong Aquino sa China noong nakaraang taon. Abril ngayong taon lalong umigting ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos di payagan ng Chinese surveillance ships ang Philippine Navy na hulihin ang mga Chinese poachers sa Panatag Shoal. Nasa 10 diplomatic protest nang inihain ng DFA laban sa China. Pinakahuli ang planong paglalagay ng military garrison sa Sancha City. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.